Si Aling Magda at ang Kalamansi. Magandang araw, Mr. Narrator. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rosa. Naging nanay ako sa napakabatang edad. Noong ipinanganak ko ang aking panganay na si Clea, wala naman akong pinagsisiyan sa nangyari. Ngunit minsan, inisip ko kung ano kaya ang magiging buhay ko kung hindi ako nagkaanak. Sigurado na akong successful nurse ngayon. Isang nurse kasi ang pangarap ko, ngunit hindi nga natupad dahil nga nabuntis ako. Dahil nga sa nabuntis ako ay pinagtabuyan naman ako ng aking mga magulang at wala na ring may gustong pag-aralin ako. Sa kabutihang palad ay may asawa pa akong hindi tinakbuhan ang responsibilidad. Itago ko na lamang ang asawa ko sa pangalang John. Kumpara sa akin, si John ay galing sa mayamang pamilya. Aksidente niya lamang akong nabuntis noong nagkaroon ng kasiyahan. Buong akala ko nga noon ay tatakbuhan niya ako, ngunit dinala niya lamang ako sa isa sa mga bahay niya sa Maynila at doon kami nanirahan. Nasabi niya rin sa akin na napalayas din siya at mabuti na lamang at may bahay na siyang nabili noon. Hindi niya rin daw akalain na magagamit niya ng maaga. Doon ko nga nakilala si Magda, isang napakagandang babae na nakatira lamang sa harap ng bahay namin. Noong una ay wala namang kaso sa akin si Magda dahil mukha naman siyang mabait at introvert din dahil minsan ko lamang siyang makitang lumabas. Ngunit nagsimula lamang uminit ang ulo ko sa kanya nang maikwento sa akin ni John ang dahilan kung bakit niya binili ang bahay. Si Magda raw kasi ang kanyang high school crush noon at kaya niya raw binili ang bahay na ito ay para makatira sa kapitbahay na si Magda. Nakaramdam ako noon ng inis dahil pakiramdam ko ay may gusto pa ang asawa ko kay Magda. Doon na nga nagsimula ang tila pagbabago ng tingin ko kay Magda. Sa tuwing nakikita ko siya ay umiinit ang ulo ko, lalo na kung naririnig kong binibigkas ng asawa ko ang pangalan niya. Sa katunayan nung mga oras na yon, hindi pa kami kasal ni John, kaya dahil doon ay lalo akong naiinis kay Magda. Alam ko na selos ang naging source ng aking galit kay Magda. Sinubukan ko namang pigilan, ngunit hindi talaga kinakaya ng sistema ko. Iniisip ko na lamang na nasa akin na si John at wala nang makakaagaw sa akin dito. Noong minsang umalis ako ng bahay upang bumili ng grocery, ay pag-uwi ko ay naabutan kong walang tao sa bahay. Nagtaka ko at lubos na nag-alala dahil baka kung ano na ang nangyari sa mag-ama ko. Ngunit bigla akong nakarinig ng boses mula sa harap ng aming bahay. Doon ko nakita si John sa may pinto ng bahay ni Magda. Lumabas din mula roon si Magda at ang lalong ikinainit ng ulo ko ay buhat niya ang anak ko. Gusto kong sabunutan na sigawan sila, ngunit ng mga oras na iyon, pilit kong pinakalma ang sarili ko kahit alam kong anumang oras ay masasabihan ko sila ng masasakit na salita. Naiinis kasi ako dahil hawak-hawak ni Magda ang anak ko. At nasa bahay pa talaga sila ni Magda. Bukod dito ay sobrang saya pa ng mukha ni John habang nakatingin sa akin. Ganoon din naman si Magda habang buhat ang aking anak. Kung maaari nga lang pagsabihan sila at sigawan ay ginawa ko na. Ngunit kahit papaano ay may kahihiyan pa rin ako sa katawan. Inaya ako ni John na magtungo roon. Kahit ayaw ko ay ginawa ko pa rin. Masaya naman akong pinatuloy ni Magda, kaya pilit na lamang akong ngumiti kahit gustong gusto ko na siyang irapan noong mga oras na yon. Pagpasok ko ay agad kong tinanong si John kung bakit sila nasa bahay ni Magda. Pilit kong kinokontrol ang aking ekspresyon at iwasan na hindi mailabas ang inis sa aking muka. Kinuha ko si Clay mula sa hawak ni Magda
Saka sinabihan si Jan na ayokong may humahawak na ibang tao sa aming anak. Humingi ng pasensya si Magda ngunit hindi ko siya pinansin. Nakatingin lamang ako kay Jan at hinihintay ang kanyang sasabihin. Akala ko ay wala nang mas iinis pa sa naabutan ko, ngunit mas kinainit ng ulo ko nang ibalita sa akin ni Jan na ginawa niyang ninang si Magda. Nais kong taasan ng kilay si Jan dahil sa biglaan niyang desisyon. Hindi niya man lang ako tinanong bago niya ipaalam kay Magda. Sinabi naman sa akin ni Magda na hindi siya makakapunta sa simbahan, pero masaya daw siyang maging ninang ni Clea. Nais ko siyang sigawan noon na hindi ko matatanggap na maging ninang siya ng aking anak. Tila lalong lumala ang selos na aking nararamdaman habang nakatingin kay Magda at Jan. Parang sila pa ang mag-asawa samantalang nagbumuka akong muchacha sa kanilang harapan. Dala ng inis, galit at selos ay hindi ko na nga namalayan na padabog na pala akong tumayo. Nagkatinginan kami ni Magda at sa hindi malamang dahilan ay nagsitayuan ang aking balahibo dahil tila ba umiba ang anyo ng kanyang mata. Kinurap ko na lamang ang aking mata sa kabinaliwala ito. Inis akong nagpaalam sa kanila saka lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa aming bahay na may puot sa aking dibdib. Maya-maya rin ay pumasok na si Jan. Hanggat maaari ay hindi ko siya pinansin. Pero mukhang pinaglihi ata noon si Jan sa bato at sobrang manhid dahil hindi man lang niya nararamdaman na naiinis ako sa kanya. Lalong tumindi ang galit ko kay Magda. Kung pwede nga lang alisin siya sa landas ko ay ginawa ko na. Kinausap naman ako ni Jan patungkol sa pagiging ninang, ngunit hindi ko pa rin siya pinapansin. Pero lalong nagpumilit si Jan kaya lalo akong nainis sa kanya. Sinabihan ko na lamang si Jan na magiging ninang lamang si Magda kapag kaya niyang pumunta sa simbahan upang dumalo. Doon natahimik si Jan na lihim kong ikinangisi. Noong araw na iyon ay natapos lamang iyon dahil sa pagtatalo namin ni Jan patungkol sa pagiging ninang ni Magda. Pero masyadong mataas ang pride ko at hindi pumayag sa nais nito. Maliban na lamang kung makakadalo si Magda sa simbahan. Pagkatapos ng pagtatalo namin ay hindi ako pinansin ni Jan. Inaamin ko na nasaktan ako dahil sa trato ni Jan. Pakiramdam ko ay naging unfair siya sa amin ni Magda. Inabala ko na lamang ang aking sarili sa aming bakuran. Sa aming bakuran ay may nakatanim na mga kalamansi. Ako mismo ang nagtanim niyan dahil bukod sa mahilig ako sa lemonade ay pakiramdam ko ay nakapagdadagdag ng bango ang tanim ng kalamansi sa paligid. Akala ko ay susuyuin man lang ako ni Jan bago matapos ang araw. Ngunit nagkamali ako dahil lumipas ang araw nang hindi man lang kami nagkakaayos ni Jan. Kinabukasan naabutan ko si Jan na may kausap sa sala. Ayon sa kanya ay nais niyang bigyan ng granding christening party ang baby namin. Kaya naman gumastos siya ng malaking pera para paghandaan ito. Natuwa naman ako dahil doon ngunit nawala ang ngiti ko nang makita si Magda. Ang kaninang tuwa ay napalitan ng inis. Nagpaalam na lamang ako kay Jan na aalis saglit kasama si Clea bago pa man magkaroon ng away sa loob ng bahay. Habang naglalakad ay paulit-ulit akong napapabuntong hininga. Nasasaktan ako sa ginagawa ni Jan at naiinis sa sarili ko dahil hindi ko man lang ito masabi-sabi sa asawa ko. Bukod kasi sa natatakot ako sa mangyayari ay baka kung ano-ano pa ang masabi ko patungkol kay Magda. Habang naglalakad ay napadaan ako sa isang shop na may mga TV na nakadisplay. May kasalukuyang bata ang nanonood dito. Akmang lalagpasan ko na sana nang marinig ko ang salitang aswang mula sa TV. Bata pa lamang ako ay interesado na talaga ako sa buhay ng mga aswang.
Isa rin iyon sa dahilan kung bakit ako nag-nurse. Pakiramdam ko kasi na hindi lahat ng nasa ospital ay tao, kundi ang iba ay aswang na nagpapanggap na tao. At iyon ang nais ko sanang patunayan kung naging isa kong nurse. Bumalik ako sa TV shop saka pinanood ang isang balita. Nagulat ako dahil may krimen daw na nangyari sa lugar namin mismo. At pinaniniwalaan na aswang ang may sala. Narinig ko pa ang mga bata roon na nag-uusap-usap patungkol sa aswang. Ramdam ko ang mga takot nila. Sa katunayan, bagamat interesado ako sa lahi nila, natatakot pa rin ako na makasalamuha ang isa, lalo na't pamilyado ako. Umalis na lamang ako roon at nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad ay napadaan ako sa isang grupo, sa isang gilid. Nangunot ang noo ko sa komosyon na nangyayari. Dala ng kuryosidad ay lumapit ako dito. Doon ko nakita ang isang babaeng pinagkakaguluhan ng mga tao. Nakita ko si Magda kagabi. Sigurado akong siya ang pumatay kay Annalyn. Panigurado akong siya ang aswang. Nagulat ako sa sinabi ng babae. Maging ang mga nakikinig ay nagulat din. Hindi ako makapaniwala na isa si Magda sa magiging sospek ng pagiging aswang. Marami pang sinabi ang babae patungkol kay Magda. Napag-alaman ko na lagi niya raw nakikita si Magda na naglalakad mag-isa sa dilim. At kinabukasan daw ay may mababalitaang may namatay kaya buo raw ang tiwala niya na si Magda raw ang pumatay sa biktima na naibalita. Tumaas ako ng kamay upang mapansin ako. Agad namang natahimik ang paligid. Tinanong ako ng babae kung anong kailangan ko at doon ko itinanong kung paano siya nakakasiguro na si Magda ay isang aswang. Kung titignan kasi si Magda ay sobrang inosente ng kanyang muka na tila ba walang kakayahan na gumawa ng ganoong krimen. Kahit naman pinagsesilosan ko si Magda ay marunong pa rin naman ako mag-usisa bago pa man ako manghusga. Nagulat ako nang paalisin niya muna ang ibang mga tao hanggang kami na lamang ang naiwan. Mabuti na nga lang at hindi umiiyak si Clay, kaya naman malaya akong nakipag-usap sa babae. Doon ikinuwento sa akin ng babae na matagal na raw sospek si Magda bilang aswang, ngunit hindi lamang ito napapatunayan dahil sa mukha nito at sa kadahilanang hindi raw ito madalas lumalabas. Lingid daw sa kaalaman ng karamihan na sa tuwing gabi ay lumalabas si Magda. Siya raw ay madalas na nagtatrabaho tuwing gabi. At ilang beses niya ring nakita ang krimen ni Magda. Ngunit hindi lamang siya makakuha ng sapat na ebidensya upang ipatugis ito, ngunit ang tanging alam na lamang niya ay takot si Magda sa kalamansi. Dahil nasusunog daw nito ang birtud sa loob ni Magda na nagiging dahilan kung bakit ito nagiging aswang. Habang nakikinig ako sa kwento ng babae ay hindi pa rin ako makapaniwala. Napaisip din ako na baka siguro hindi makadalo ng simbahan si Magda dahil takot ito. Pagkatapos ng pag-uusap namin ay nagpaalam na akong umalis upang umuwi sa bahay. Sa katunayan ay hindi pa rin ako kumbinsido noong mga oras na yon. Ngunit kinonsidera ko na lamang ang sinabi ng babae. Pag uwi ko sa bahay ay naabutan ko si Jan na naghahanda ng pagkain. Wala na roon si Magda na ikinatuwa ko. Inilapag ko si Clay sa kanyang higaan bago tulungan si Jan sa paghanda. Habang kumakain ay ikinuwento sa akin ni Jan ang patungkol sa pag-uusap tungkol sa binyag. Tuwang-tuwa pa ito habang kinuwento ko nga paano raw mag-suggest si Magda patungkol sa gaganaping binyag. Hinayaan ko na lamang si Jan hanggang sa matapos siya. Pagkatapos niyang magkwento ay sinabi ko sa kanya ang aking nabalitaan patungkol sa pumatay daw na aswang. Nagulat siya at nakita ko kung paano siya kinabahan.
Sinabi niya pa sa akin na wag daw akong lalabas, lalo na kung gabi. Ikinuwento ko rin sa kanya ang tungkol sa akusasyon ng mga tao patungkol kay Magda. Nagtaka ako nang wala man lang kariak-riak ang kanyang muka na tila ba inaasahan niya na ang aking sasabihin. Doon niya sinabi sa akin na matagal na raw na akusasyon iyon kay Magda, ngunit hindi niya raw ito pinaniniwalaan. Kilala niya raw si Magda bilang mabait na tao, kaya imposible raw na gumawa ito ng krimen tulad nun. Sa sinabing iyon ni John ay nakaramdam ako ng inggit. Pakiramdam ko kasi ay naging balakid ako sa pagkagusto niya kay Magda. Binago ko na lamang ang topic, ngunit habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap ay napatingin ako sa bintana kung saan makikita ang mga tanim ko na kalamansi. Lihim akong napangisi. Alam kong kasamaan ang gagawin ko, ngunit kung mapapatunayan ko man na aswang si Magda, makakatulong na ako sa kapwa. Mawawala pa siya sa landas namin mag-asawa. Kinabukasan namitas ako ng kalamansi sa bakuran upang gawing lemonade. Balak ko ring imbitahan si Magda bilang kasama sa aking plano. Wala ang asawa ko noon dahil kasalukuyan siyang nagtatrabaho. Nasa kwarto naman ang aking anak na natutulog. Pagkatapos kong mamitas ng kalamansi ay ginawa ko na itong lemonade. Nagluto na rin ako ng pagkain na nilagyan ko ng katas ng kalamansi. Saglit ako nagtungo sa bahay ni Magda. Ilang katok lamang ay bumukas na ito. Napatakip ako sa aking ilong dahil sa masangsang na amoy na bumungad sa akin. Pagtingin ko kay Magda ay tinanong ko siya kung saan galing iyon at sinabi niya na lamang ay dahil lang daw iyon sa isda na kanyang nililinisan. Tinignan ko si Magda ng puno ng pagdududa. Hindi rin nakaligtas sa akin ang kaunting dugo sa kanyang damit. Napalunok ako, ngunit pinilit ko pa rin ang sarili ko na magsalita at inimbitahan siya sa bahay. Agad naman siyang tumango at sinabi na susunod na lang daw. Bumalik na ako sa aming bahay upang ayusin ang ihahanda kong pagkain at inumin sa kanya. Ilang saglit nga lang ay narinig ko na ang mga katok niya sa pintuan namin. Pinagbuksan ko naman agad at inimbitahan siya sa loob. Inaamin ko nung mga oras na iyon ay may parte sa akin na kinakabahan dahil sa aking gagawin. Natakot kasi ako nga ikumpirma sa sarili ko kung totoo ba ang sinasabi ng babaeng aking nakasalamuha kahapon. Kinuha ko ang lemonade at ulam na niluto ko, saka dinala sa sala. Nilapag ko ito sa mini table. Pinagmasdan kong maigi ang itsura ni Magda. Pagtingin niya sa hinanda kong pagkain, wala namang kakaiba sa kanyang ekspresyon, kaya medyo nadismaya ko. Kinuha ko ang isang baso sa kanilagyan ng juice. Binigyan ko si Magda ng juice at nagulat ako dahil kinuha niya ito sa kaininom. Katulad kanina ay wala man lang kakaibang ekspresyon ang gumuhit sa kanyang muka. Tinanong ko siya kung anong lasa, ngunit nagulat ako nang mamula ang kanyang labi. Kitang-kita ko kung paano ito umusok at nanlaki ang aking mga mata. Napatingin ako sa mata ni Magda. Napasinghap dahil namumula ito. Agad na nagpaalam sa akin si Magda at mabilis na lumabas ng bahay. Gulat pa rin ako habang nakatingin sa pinto na nilabasan ni Magda. Isa lang naman ang ibig sabihin kung bakit nagkaroon ng ganoong epekto kay Magda ang kanyang ininom. Isa nga siyang aswang. Imbis na maging masaya ay natakot ako. Kung aswang si Magda, kailangan siyang mapalaya sa bayan na ito dahil panigurado akong hindi kami magiging ligtas dahil nandito siya, lalo na't magiging ninang pa siya ng anak ko at malapit pa ang kanyang kalooban sa aking asawa. Pagdating ng hapon, napagdesisyonan kong magtungo sa bayan upang puntahan ang babae nagsabi sa akin patungkol sa kalamansi. Nagtaka ako dahil hindi siya ang naabutan ko sa pwesto niya kahapon.
Tinanong ko ang babaeng naroroon kung nasaan na yung babae kahapon at sinabi niyang patay na raw ito. Nagbigay ng kilabot iyon bigla sa aking sistema. Nakakausap ko pa lamang ang babae kahapon tapos mababalitaan ko nga bigla ng patay ito. Tinanong ko kung anong nangyari. Sinabi niyang nabiktima raw ng aswang. Naalala ko ang masangsang na amoy sa bahay ni Magda. Hindi kaya dugo ng babae ang naamoy ko. Umuwi na lamang ako ng bahay at saktong kakarating lamang ng aking asawa. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa babae at maging siya ay nagulat. Ngunit kalaunan ay sinabi niya sa akin na huwag ko na raw idadamay ang sarili ko sa ganyan dahil baka ako pa raw ang mapahamak. Pumasok ito sa kwarto pagkasabi niya. Aksidente kong napatingin sa bintana at halos atakihin ako sa puso sa aking nakita. Naroon kasi ang babae at katabi nito si Magda na nakangiti habang pula ang mga mata. Malakas akong napasigaw ng kainin ni Magda ang mata ng babae. Agad akong pinuntahan ni Jan. Tinuro ko ang bintana ni Magda at sinabi ang aking nakita. Ngunit siya ay tumawa lang saka umiling. Pakiramdam ko nung mga oras na iyon ay mababaliw na ako. Hindi kasi ako paniwalaan ni Jan nung ikuwento ko ang aking nakita at sinabi pang epekto raw iyon ng mga naririnig ko. Huli kong tinignan ang bintana ngunit wala na si Magda. Ngayon lamang ako nakaramdam ng takot na ganito, lalo na't naaalala ko kung paano ako tignan ni Magda kanina sa bintana. Kinabukasan nagulat ako nang makita si Magda sa aming bahay. Inibitahan pala siya ni Jan para daw pag-usapan ang patungkol sa binyag. Nung mga oras na iyon ay takot ang aking nararamdaman kay Magda. Naalala ko kasi ang nakita ko kahapon. Hindi ko man lang magawang tumingin sa kanyang mata habang nag-uusap sila ni Jan. Nararamdaman naman ni Jan ang pagiging hindi ko komportable kaya inutusan niya ako na kumuha ng maiinom. Agad ko naman siyang sinunod at nagtungo sa kusina. Kumuha ako ng kalamansi at pinatakan ng katas ang inumin ni Magda. Baka sa paraan na iyon ay malaman ni Jan ang totoo. Ang patungkol kay Magda. Pagkatapos kong gumawa ng inumin ay bumalik ako sa sala. Nilagay ko ang juice sa lamesa sa kanginitian na iniabot kay Magda ang juice. Nakangiti lamang ako habang pinapanood ko si Magda na inumin ng dahan-dahan ang juice. Nang maubos niya ito ay hindi ko na napigilan pang mapangisi. Lalo na nung makita ko kung paano muling umusok ang kanyang bibig. Pagtingin ko kay Jan ay nagulat ako dahil sa kanyang itsura. Lubos siyang nag-alala kay Magda at tinanong pa ito kung ayos lang ba. Doon ko sinabihan si Jan na aswang si Magda. Ngunit laking gulat ko nang sigawan ako ni Jan. Hindi aswang si Magda, Rose. Allergic ang tao. Pero kung ano-anong pinagsasabi mo. Nagulat ako sa sinabi ni Jan. Iyon kasi ang pagkakataon na nasigawan niya ako. Nang tignan ko si Magda ay nagulat ako nang ngumisi siya. Ngising nakakakilabot kasabay ng pagpula ng kanyang mga mata. Nais ko sanang ipaalam iyon kay Jan ngunit hindi niya na ako pinansin at hinatid ito sa labas ng bahay. Tinignan ko si Magda habang hinahatid siya ni Jan. Halos atakihin ako sa puso nang umikot ang ulo nito sa ngumiti sa akin. Nanginginig ang aking kamay nung mga oras na iyon. Dahil alam ko sa sarili ko na aswang nga ang pinagtatanggol ng aking asawa. Pagbalik ni Jan sa bahay ay hindi niya ako pinansin. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin nung mga oras na yon. Nais kong sabihin sa kanya ang nakita ko pero nawalan na ako ng pag-asa na ako'y kanyang paniwalaan pa. Kinagabihan, tulog na ang aking mag-ama.
Ngunit sa aking higaan, paikot-ikot ako sa kama na tila ba hindi mapakali. Napagpasyahan ko na lamang na magtungo sa kusina upang uminom ng tubig. Habang umiinom ako ng tubig ay napatingin ako sa aking bakuran. Nagulat ako dahil may tao doon. Agad kong kinuha ang kutsilyo, saka nagtungo sa bakuran. Nagulat ako dahil paglabas ko ay wala nang katao-tao doon. Nakarinig na lamang ako ng kalabog sa aking bubong, kaya naman napatingin ako rito. Lumakas ang tibok ng aking puso nang makakita ng anino ng tao sa bubong namin. Mabilis akong bumalik sa loob ng aking kwarto. Kinuha ko kaagad ang aking anak na mahimbing na natutulog sa kaginising si John. Patuloy pa rin ang paglagabog sa bubong at dinig ko ang mga yabag na papalapit. Nang magising si John ay tila ba otomatikong nawala ang tunog sa bubong namin. Inis akong tinignan ni John nung mga oras na iyon. Sinabi ko sa kanya na may aswang, ngunit tinignan niya lamang ako na tila ba hindi makapaniwala bago muling bumalik sa pagtulog. Natatakot naman akong nahiga habang mahigpit na yakap ang aking anak. Kinabukasan habang namamasyal ang aking mag-ama ay naisipan kong puntahan si Magda. Pinlano ko talagang hindi sumama sa kanila para mamanmanan si Magda. Naisipan ko kasi kagabi na hanggat maaari, maisuko sa pulis si Magda at ang tanging kailangan ko na lamang ay sapat na ebidensya. Kinuha ko ang natirang ulam sa pinatakan ito ng katas ng kalamansi. Nilagay ko ito sa tapat ng pinto ni Magda bago kumatok at nagtago sa mga halamanan. Nang lumabas si Magda ay agad niyang napansin ang ulam. Tumingin pa siya sa paligid bago ito kunin. Dahan-dahan ako lumabas ng aking pinagtataguan bago nagtungo sa bintana kung saan hindi niya nilagyan ng kurtina. Nakita ko kung paano kinain ni Magda ang ulam. Ngunit ang labis na ikinagulat ko ay ang pagbabago niya ng anyo. Ang kanyang magandang muka ay napalitan ng nakakatakot na itsura. Aksidente akong nakatapak ng laruan. Tumunog na nagsanhi ng ingay. Napalingon si Magda sa gawi ko kaya mabilis akong tumago pabalik ng bahay. Nang makapasok sa bahay ay ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Alam ko kasi sa sarili ko na nakita ko ni Magda. Sa maghapon ay hindi ako lumabas ng bahay. Hindi ko rin nakitang lumabas ng bahay si Magda at hindi ko maipaliwanag kung bakit hindi ako mapakali. Gayong ganoon naman talaga si Magda. Kinagabihan, habang naghuhugas ako ng plato ay nakarinig ako ng sunod-sunod na katok sa pinto. Nangunot ang aking noo dahil wala naman akong inaasahang bisita. Pagbukas ko ng pinto ay laking gulat ko dahil nasa harapan ko si Magda. Agad ako nakaramdam ng kaba at takmang sasaraduhan siya ng pinto nang bigla siyang magsalita. "Pagsisisihan mo ang ginawa mong pangingialam." Wika niya. Ngumisi ito sa akin bago naglakad palayo. Tulala akong napatingin kay Magda habang pumapasok siya sa kanyang tahanan. Napabalik ako sa ulirat nung bigla kong tapikin ng aking asawa sa balikat. Kinabukasan, nagising ako dahil sa yugyug ni John. Nagulat ako nang makita ang kanyang malungkot na mata. Doon ibinalita sa akin ni John na natagpuan daw na patay si Magda sa kanyang bahay. Wala daw itong ulo, ngunit nakasisigurado daw na iyon si Magda dahil sa damit na suot nito. Imbis na malungkot, ay nakahinga ako ng maluwag dahil sa akin na balitaan. Ngunit ng mga oras na iyon ay kabaliktaran ang naramdaman ng aking asawa. Sinabi niya sa akin na nalulungkot daw siya dahil nawalan daw siya ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sinabihan ko naman siya noon na baka karma iyon ni Magda, pero nauwi lamang kami sa away. Hindi ko na lamang pinatulan ulit si John. Ngunit sa isip ko ay masaya ako dahil nabalitaan na ngang patay na si Magda.
Ngunit sadyang malaking katanungan lamang kung paano nangyari iyon. Gayong kagabi lamang ay nakita ko si Magda. Napaisip tuloy ako dahil sa misteryosong pagkamatay ni Magda. Buong maghapon ay napansin ko ang pagiging malumbay ni Jan, kaya hindi ko na lamang siya masyadong pinagtutuunan ng pansin. Bagkus ay nagtungo na lamang ako sa aming bakuran. Habang dinidiligan ang aking mga kalamansi, ay napansin ko ang isang bagay na nakabaon sa isa sa mga kalamansi. Kinuha ko ito at napasigaw dahil sa isa itong daliri ng tao. Narinig naman ito ni Jan at agad siyang nagtungo sa bakuran. Pinakita ko sa kanya ang daliri at maging siya ay nagulat dito. Sinabi ko sa kanya na kagagawan ito ni Magda. Ngunit tinignan niya lamang ako nang tila ba nagsisinungaling. Malakas ang kutob ko nung mga oras na iyon ay nasa paligid si Magda. Doon na rin ako nagkaroon ng haka-haka na hindi si Magda ang katawan na natagpuan sa bahay niya. Sinabihan na lamang ako ni Jan na pumasok sa loob na agad ko na rin namang sinunod. Naupo ako sa kusina habang tulalang nakatingin sa aking mga tanim. Sinabihan na lamang ako ng asawa ko na huwag nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Lumipas ang ilang araw, imbis na makampante ay tila ba nababalisa ako. Sa tuwing napapatingin ako sa bahay ni Magda ay tila ba nakikita ko siya sa bintana ng kanyang bahay o kaya naman ay nasa labas ng aking bahay. Hindi rin ako mapakali tuwing gabi dahil nakakarinig ako ng mga yapak sa aking bubong. Sa tuwing tumitingin naman ako sa aking bakuran ay nakakakita ako ng mga nakatalikod na babae at pagdating ng umaga ay makakakita ako ng mga weirdong bagay na nakatusok sa aking kalamansi. Habang tumatagal ay tila ba nawawala ako sa aking sarili. Pakiramdam ko kasi ay nasa paligid ko si Magda, kaya halos lagi ako napapraning na minsan pati ang asawa ko ay nadadamay ko na. Hanggang isang gabi naisipan ng ina at ama ni Jan na hiramin na panandalian si Clea upang makasama man lang ang apo nila. Pumayag naman ako dahil para sa akin ay advantage na rin iyon para magkaroon kami ng quality time ni Jan. Nasa kusina ako at hinihintay si Jan na dumating. Naghanda kasi ako ng maliit na salo-salo para sa aming dalawa. Ako lamang mag-isa sa bahay, kaya naman pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin na hindi ko nakikita. Napatingin ako sa pinto nang may kumatok. Sabik akong tumungo rito sa pag-aakalang si Jan, ngunit nang binuksan ko ang pinto ay walang katao-tao. Doon na ako simulang kinabahan. Nagsimulang magsitayuan ang aking balahibo at mabilis na isinarado ang pinto. Hindi pa man ako nakakalayo sa pinto nang muli na namang may kumatok. Sa pangalawang pagkakataon ay binuksan ko ang pinto, ngunit wala pa ring tao sa labas. Natatakot ako na isinarado ang pinto sa kanilak ito. Pilit ko ring pinapakalma ang sarili ko noon kahit halos matumba na ako dahil sa panginginig ng aking tuhod. Napaiktad ako sa gulat nang makarinig ng pagbagsak sa aking bakuran. Mabilis kong kinuha ang kutsilyo saka nagtungo sa bakuran. Wala namang katao-tao ngunit tila ba may naramdaman akong presensya sa aking paligid. Huminga ako ng malalim saka mabilis na humarap sa aking likuran. Doon ko nakita si Magda. Iba man ang kanyang itsura, ngunit sigurado akong si Magda iyon dahil na rin sa nakita ko na ang anyo nito bilang aswang. Nakangiti si Magda sa akin. Napansin ko ang dugo sa kanyang labi na aking ikinalunok. Napatras ako ng dahan-dahan habang nakatutok ang aking kutsilyo. Malakas ang ginawa niyang tawa na pakiramdam ko ay anumang oras ay mabibingi ako. Maya-maya rin ay nagulat ako nang ilabas niya ang relo ng aking asawa. Puno ito ng dugo na aking ikinaputla.
Pakiramdam ko nung mga oras na iyon ay nawalan ako ng pag-asa. Tinignan ko si Magda saka umiling. Sinabi ko sa kanya na hindi iyon totoo at hindi niya iyon magagawa kay John, ngunit tumawa lamang siya at lalo ko yung ikinakaba. Napatingin ako sa kalamansi na malapit sa akin. Mukhang napansin din naman ito ni Magda, ngunit imbis na matakot ay tila ba lalong lumawak ang kanyang ngisi. Mabilis kong kinuha ang kalamansi at gamit ang kutsilyo ay hiniwa ko ito, ngunit agad ko itong nabitawan dahil dugo ang lumabas dito. Mangiyak-ngiyak ako habang iniisip kung papaano makatakas. Pakiramdam ko ay nasa kalagitnaan ako ng kamatayan at buhay. Lubos kong pinagsisisihan ang mga ginawa ko kay Magda dahil alam ko sa sarili ko na posibleng iyon ang dahilan ng kanyang galit. Humingi ako ng tawad kay Magda, ngunit tinignan niya lamang ako ng ubod ng sama. Doon niya na nga sinabi na matalik silang magkaibigan ni John at nais lamang niya ay normal na buhay, ngunit dahil daw sa aking pakikialam ay napurnada ko ang kanyang mga plano. Dahil daw sa kalamansi ay binuhay ko ang natutulong niyang aswang na pagkatao. Ilang beses pa akong humingi ng tawad sa kanya, ngunit inilingan niya na lamang ako. Akala ko ng mga oras na iyon ay mamamatay na ako, ngunit labis ang aking gulat nang bumukas ang pinto ng bakuran at doon nagsilabas ang mga pulis. Nakita ko rin doon si John na buhay habang nakatingin sa akin. Doon ko rin naramdaman ang kanyang pag-aalala sa akin. Sinubukan ng mga pulis na hulihin si Magda, ngunit mabilis itong nakatakas. Samantalang yakap-yakap ko naman si John habang patuloy akong umiiyak. Ilang beses kong sinabi sa kanya kung gaano ako natakot nung ipakita ni Magda ang kanyang relo. Doon sinabi ni John na hindi raw siya magagawang patayin ni Magda dahil si John ang kauna-unahang naging kaibigan ni Magda. Kung hindi niya raw nakita si Magda na patungo sa bahay namin, ay baka raw hindi agad nakatawag ng pulis si John. Buong gabi ay halos nakadikit lamang ako kay John. Pakiramdam ko kasi ay nasa malapit lamang si Magda at anumang oras ay papatayin niya ako. Humingi rin ng tawad si John patungkol sa pagtrato at hindi paniniwala sa akin. Noong una ay hindi ko siya pinatawad patungkol doon, ngunit kalaunan ay natutunan ko ring patawarin siya. Naisipan nga namin ni John na lumipat ng tirahan. Pakiramdam ko kasi ay mababaliw ako kung mananatili ako roon. Sa awa ng Diyos ay nakahanap nga kami ng matitirhan malapit lamang sa mga magulang ni John. Pagkatapos din ng insidenteng iyon ay pilit ko iyong kinalimutan. Pero inabot ako ng 5 hanggang 10 taon bago tuluyang baliwalain ang karanasan na iyon at itrato bilang isang nakakatakot na pagkakamali. Natutunan ko rin, Mr. Narrator, na huwag basta-basta manghuhusga ng iba, lalo na't hindi naman natin alam ang kwento ng bawat isa. Ngayon, habang ibinabahagi ko ang kwentong ito, kung noon man ay takot at balisa ang nararamdaman ko, ngayon ay tila na wala na lamang ito sa akin dahil tinuturing ko na lamang ito ngayong bilang isang aral at masamang alaala.